Sa Biyernes na sisimula ng paghahatid ng automated counting machines sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paghahanda sa eleksyon 2025. Pinag-aaralan naman ng COMELEC kung itutuloy na ang online voting sa Myanmar at Thailand matapos ang lindol nitong Biyernes. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Dahil sa lindol sa Myanmar na naramdaman din sa Thailand, maraming infrastruktura ang nasira. Kaya pinag-aaralan ng COMELEC kung itutuloy pa rin ang online voting doon. Kung apektado halimbawa ang telecommunication infrastructure ng bansa, maaari raw bumalik sa sistema ng paggamit ng balota at makina. Ayaw pa natin isuko. Gusto namin yung mismong official na report coming from the consulate or the embassy ng Pilipinas sa Myanmar kung talaga bang kayang magpa-electronic voting pa rin doon o yung internet voting. Gusto namin alamin paano nakaapekto yung lindol sa infrastruktura ng bansa at kung makagiging effective pa rin ba yung electronic transmission, electronic voting o internet voting ng mga kababayan natin sa Myanmar. Otherwise, baka ipadala namin kaagad ay yung mga makina. Ngayong mahigit isang buwan na lang eleksyon na, ipinakita ng COMELEC ang pagsasagawa ng pre-lat o logic and accuracy test sa warehouse nito sa Biñan, Laguna. Paliwanag ng COMELEC, paraan ito para matiyak na lahat ng bahagi ng makina ay magkakaugnay at gumagana. Inaalam kung accurate ba yung makina magmula sa simula hanggang sa huli. As of today, nasa 47,000 na po of the 110,000 ang ating pong napiprelat, ang ating pong natetest na mga makina. Ipinakita rin ng COMELEC ang Santa Rosa, Laguna warehouse nila kung saan dinadala ang mga balotang naimprenta na. Narito sa warehouse ng COMELEC sa Laguna yung mga balota na inihahanda para sa shipment sa iba't ibang panig ng bansa. Pero kahit na parang ang dami nila, ang sinasabi ng COMELEC, yung mga balota na kompleto na para i-ship sa iba't ibang panig ng bansa ay yung sa mga malalayong lugar. Gaya halimbawa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ganun pa man sabi ng COMELEC, halos patapos na sila sa kanilang paghahanda sa eleksyon. Nandun na po kami sa kapirasong parte na lang ng paghahanda natin. Ang level of 1 to 10, nasa 9 na po siguro tayo. Sa April 20, inaasang matatapos ang verification ng mga balota. Sa April 4 naman, inaasang sisimula na ang paghahatid ng mga automated counting machine sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kasagsagan naman ng kampanya para sa local and national elections, sinabi naman ng bandang Lola Amor na walang pahintulot nila ang lahat ng kanta nilang ginawang campaign jingle ng mga kandidato. Hinimok ng COMELEC ang grupo na magsampa ng reklamo sa komisyon at sa Intellectual Property Office of the Philippines. Patuloy din ang kampanya ng COMELEC laban sa nagkalat na campaign poster na wala sa tamang lugar at sobra ang sukat. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.